Hey mga ka-airsoft, good day po sa inyong lahat mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, no? Today nandito na naman po tayo, review and unbox. Nakaunto? Review and unbox po tayo mga ka-airsoft ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Hello po! Shoutout po, Narciso Ibay of Santiago Nabubulol ako. Of Santiago Isabela. Hello sa inyo, Sir Narciso Ibay, Santiago Isabela. And shout out to Sir Samson Casimiro of Caranglan, Nueva Ecija. Okay, no? Mga ka-airsoft natin from different province, mga ka-airsoft natin from different location. Ngayon, mga ka-airsoft, nagsama-sama para sa isang napakasarap na paglalaro ng airsoft. Okay, no? Okay, na-miss nyo ba yung ano natin, yung intro sounds, no? Dati, di ba kasi inalis natin yung intro sounds, pero ngayon binalik natin, no? Okay, good afternoon, boss! Okay. Ano na? Hindi. Wala na dyan yun eh, di ba? Kahit wala ba yung sa mga pistol, kahit yung may ikse? Pengi ako, may ikse. Okay, good afternoon mga boss, no? Hello Sir Darwin Reyes. Okay din. Big man, good afternoon. Tangan ko lang po, malakas na Scar GBB. Malakas po ba yung Scar GBB? Okay. Malakas Scar GBB, yes, malakas naman, no? Hindi ko kasi alam kung ano yung FPS na malakas para sa'yo. Pero kasi sa akin naman, lahat naman kasi ng airsoft sa akin is merong tamang lakas para sa kanya, no? Kung naghahanap ka talaga ng sobrang lakas, as in talagang sobrang lakas, don't go for airsoft. Kasi yung airsoft is nakalimit lang rin talaga ang lakas. Actually, sa airsoft, hindi namin ini-encourage yung sobrang lakas, no? Yung saktong lakas lang, okay lang, no? Normally, ang mga GBBR, merong FPS na 380 to 400. Jackpot mo na kung mga magpo 420, no? Pero ang GBBR, tulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, habang pinuputok nyo, humihina siya because of the circulation ng hangin na nangyayari sa loob ng magazine. We all know na ang GBBR, ang mga gas blowback pistol and rifle is ano siya, dependent siya doon sa gas na ginagamit, 'di ba? Doon siya nakadepende. So, pag mahina na yung bigay, yung tulak ng gas, lumihina rin talaga naman yung airsoft natin. Normal sa kanya 'yon, no? Ngayon, para lang dun sa tanong mo, malakas ba ang Scar? For me, okay na sa akin yung 300 to 400 FPS. Pero, dito sa Big Man, meron kaming upgrade na ginagawa. Yung mga GBBR, kaya namin i-upgrade up to 550 FPS, no? Ayan, kaya namin yon. Yung mga unit namin naka-upgrade ng ganon. Merong naka-upgrade, merong hindi sa mga GBBR. Pero, ayun, yung tulad na sabi ko, hindi lagi malakas ang maganda. Okay? Walang iniwan, di ba? Walang iniwan. Hindi porket malaki ang makina ng sasakyan mo, maganda na siya. Hindi gano'n, no? Paano kung traffic? Malaki ang makina, malaking kumain ng gas, di ba? Malaki ang consumption, no? Di ba? Paano kung bumabaybay ka sa EDSA? O, sa mga iski-eskinita. Hindi mo kailangan ng malaking sasakyan, di ba? Hindi mo rin kailangan ng malaking makina ng sasakyan, ng malaking displacement. Ang kailangan mo, yung matipid. Okay, di ba? Hindi porket malaki ang makina ng sasakyan, maganda na. Okay? Hindi palakihan ng makina ang basehan. Paano kung bumabaybay ka sa EDSA? Bumper to bumper ang traffic, ang laki ng makina mo, ang laki ng konsumo mo sa gas, di ba? Ayan, sana maunawaan nyo, ha. Ang bawat unit nakadepende sa paggagamitan. Kung ang paggagamitan mo is hindi naman required na ganun katindi, ganun kalakas, masasayang lang, di ba? Okay, so may tanong ako rito, Big Man, anong itsura ng up ng inner barrel? Okay. Normally, ang inner barrel natin, ganito ang itsura mga ka-airsoft. Itong brass na to, itong tanso na to, yan, ganyan ang inner barrel natin. Mapa-rifle, pag sa rifle, mahaba, 10 inches, 7 inches, 8 inches, 9 inches, 14 inches, yon, ganyan ang itsura ng ano ba to, ng inner barrel. Ayan, yan. Ito kasing naka-attach dito, inner barrel kasi ito ng pistol. Ayan. Yung naka-attach dito is a hop-up chamber. Okay, no?
Mga airsoft ba, before tayo mag-proceed ng ating live, pag manonood po kayo ng live natin, yung cellphone nyo pahiga. Mas maganda pag nakahigang ganito yung cellphone nyo. Huwag nyong itayo, ihiga nyo para makita nyo yung mismong nilalive ko, yung mismong item na ipinapakita ko, yung mismong unit na dinedemo ko, no? Okay, so tulad nga sinasabi ko sa inyo, this is an example of the inner barrel. Pangalawang tanong dito, Big Man, ano ba ang itsura ng half rubber? Okay, meron akong sample dito. This is a sample of a half rubber. Pakita mo, look, lapit mo. Yan. Yan. Kahit ganyan mo, yan. Check mo lang kung malinaw, ha. Yan. Kahit medyo ilayo mo, ha. Yan. Yan ang itsura ng half rubber. Ang half rubber, both camera, ang half rubber is responsible ang half rubber para sa pag-hold ng bibis, para hindi sumusukan ng bibis yung unit ninyo, no? Ito ang itsura ng half rubber, ha? Tulad nga na ipinakita ni Lucas, no? Naka-attach to sa inner barrel, sa dulo ng inner barrel, para i-hold niya yung bibis. Kumbaga hindi dire-diretsong papasok sa inner barrel. Siya yung responsible. Ngayon, having a busted half rubber will turn your airsoft into a nightmare, no? Kumbaga yung unit ninyo susuka ng bala. Pag tinaob nyo yung unit nyo, tumutulo yung bala, lumalaglag. Nakakainis pag ganon, di ba? Kaya, paano maprotektahan ng half rubber? Iwasan ninyong sundot-sundutin yung inner barrel. Pangalawa, lubricate it with a silicone oil. Pangatlo, iwasan ninyong gumagamit ng reuse or recycled BBs. Itong half rubber na to, napupunit kung sakasakaling hindi mo siya magagamit ng maaalagaan ng mahusay, no? On some unit, budget meal lang to. On some unit, medyo may kamahalan to. Depende sa setup na nilalagay mo, depende sa ginagawa mo. Okay? Yan ang itsura ng half rubber. Okay, Big Man, bakit mahalagang i-rest natin yung spring? Okay, mahalagang i-rest yung spring kasi ito. May sample naman ako dito. Okay. This is an example of the spring na nakalagay sa mga AEG. Okay, ito. Bakit natin kailangan i-rest yung spring? I will use a screwdriver para mapiga ko siya, okay? Ito yung spring, mga ka-airsoft, naka-attach yan sa mismong AEG natin, okay? Tuwing matatapos, normally ganyan siya kahaba, di ba? Actually, busted na rin to, busted na to. Normally ganyan siya kahaba. Tuwing matatapos tayong maglaro, ay, sandali, bakit may pantikit tayo? Tuwing matatapos tayong maglaro, yung spring natin nakapiga. Yan, nakapiga. Kita nyo, nagle-letter S, kumukurba siya, kasi nakapiga siya, di ba? Yan, nakapiga ng ganyan yan. Ngayon, bago ninyo, kung yung unit ninyo, natapos na kayo maglaro, itatabi ninyo na nakapiga na ganyan yung spring. Ang tendency ng unit ninyo is manghihina yung spring. Kasi masasanay siya ng naka-press. Manghihina siya. The next time na gagamitin nyo, feeling nyo, bakit parang humina yung rifle ko? Bakit yung rifle ko hindi parang kasing lakas tulad nung una? Okay? Yun yung dahilan kung bakit. Kasi yung rifle ninyo, itinatabi ninyo nang hindi nyo nire-rest yung spring. Okay? Ngayon, importante na yung rifle ninyo, maibalik ninyo sa pagkakaunat yung spring bago ninyo itabi. Ayun. Para sa susunod na paggamit ninyo is diretso siya. Wala siyang magiging problema. Okay? Woo! Ayun. Sana naiintindihan ninyo. Ang dami pa ritong question pero sumingit lang tayo. Big Man, nasisira ba ang inlet valve at output valve? Yes, mga ka-airsoft, no? Nasisira ang inlet valve. Mas sirain ang inlet kesa sa output valve. Okay? Kasi ang output valve, ang pumapalo dyan is the valve knocker. Yung valve knocker, consistent ang palo niya sa output valve. Hindi katulad ng inlet valve. Inlet valve, nasisira yan. Bakit nasisira ang inlet valve? Okay? Nasisira ang inlet valve dahil sa maling paggagas. Okay? Isasample ko. This is the inlet valve. Ito yung nozzle ng inlet valve.
ito yung green gas mo. So, ang kailangan, itong green gas mo, yung nozzle ng green gas mo, susuklob sa mismong inlet valve. May mga ka-airsoft tayo na nagmamadali, na hindi tama yung paggagas nila. Ang tendency, himbis na sumuklob, itong nozzle na to tumutukod dun sa ibabaw ng nozzle ng inlet valve. Gumaganyan, tumutukod. So, ang tendency, pag diniin mo yan, didiin din to, bababa to. Okay? Yon. Ang kailangan natin, pag naggagas tayo, itong green gas, susuklob dun sa nozzle ng inlet valve. Susuklob na ganyan. Pag ito tumukod dito, ayan na. Diyan na magsisimulang masira yung inlet valve ninyo. Medyo masakit yan, syempre, pag nasisiraan kayo, himbis na dire-diretso, maganda yung paglalaro, naaantala, tsaka bukod sa naaantala, ano ba sabihin to? Nakakawalang gana pag yung inlet valve mo nasira kasi hindi ka na makakapag-gas ng maayos sa pistol mo or rifle. Okay? Big man, ano ang tamang gawin pag merong leak yung magazine ko? Ang tamang gawin pag may leak yung magazine mo, hindi kukuha ng screwdriver. Ang tamang gawin pag may leak yung magazine mo, hindi ka kukuha ng pangsundot. Ang tamang gawin, pag may leak yung unit mo, hindi mo babaklasin. Ang pinakatamang gawin, pag may leak yung magazine mo, mag-leak test ka. Paano ka mag-leak test? Kuha ka ng isang baso na tubig, clear na baso, lagyan mo ng tubig, ilublub mo yung mismong magazine mo. Ngayon, doon malalaman mo kung saan nanggagaling yung sirit, kung saan lumalabas yung hangin. Doon ka lang magbabaklas, doon ka lang magto-troubleshoot. Pag walang leak, huwag ka magbabaklas. Pag hindi naman doon ang leak, huwag mong babaklasin. Kung saan lang yung may sumisingaw, yun lang ang babaklasin mo. Normally, nasisira ang mga magazine pag nalalaglag. Okay? So, pag nalalaglag, namimisalign yung o-ring or nagkakaroon ng mga... Siyempre, namimisalan yung o-ring, lumilihis, ganon. So, there's a big possibility na masira, na magkaroon ng leak, okay? Kaya, importante na mag-leak test ka. Tandaan nyo pag may leak yung magazine ninyo, huwag kayong kukuha agad ng screwdriver. Actually, yung screwdriver, is not designed para pang-baklas sa mga valve natin. Merong special tools na ginagamit para mabaklas mo yan. By the use of screwdriver, flat screw, Phillips screw, pwedeng mapingas yung mga labi ng mga valve natin. Okay? Pag nangyari yon, masakit talaga sa ulo. Masakit kasi hindi mo na mababaklas parang malolos thread pa yung thread, no? Kaya mga airsoft, sunod lang kayo sa ating mga payo para hindi po kayo mapahamak sa airsoft. Okay? Ngayon, let's begin. Let's roll. Sabi nga, di ba? Review and unbox. Unit ng ating mga airsoft. Narciso Ibay, Santiago Isabela. Okay, ang kesa Narciso Ibay is the M4A1 carbine. What is good and special about this? Mukha siyang komando, di ba? Kung tutuusin, para siyang yung unang mga M4 dahil dito. Ngayon, ano to? 2-in-1 to. Commando and carbine. Okay, no? CQB to, no? Okay. Ganito kasi ang mga airsoft. Ito kasi cover lang to, no? Sa mga ibang unit, hindi. Fixed to. Ito cover lang to. Pwedeng ganyan ang pormahan yan. Pwede mo rin tong alisin. Ayan, press mo lang. Ayan, di ba? Quadrail na siya, di ba? Ayan, quadrail na siya. Ayan, tingnan niyo yung itsura. Ngayon, ito, cover to. Pwede mong itabi, pwede mong gamitin ulit anytime na gusto mong ilagay. Ayan, lalagay natin. Yan. Madali lang yan, mga airsoft. Ini-slide lang, walang problema yan, no? Ayan, okay, then dito. Ayan, commando style na ulit, di ba? Ganito yung mga rifle na commando ang dating. Commando ang datingan. Ayan, kita nyo? May cover lang yan, no?
Again, pwedeng ganyan, pwede nyong alisin, depende sa mood nyo, depende sa klase ng gusto nyo. Okay? This is the Emperor A1 carbine with a fixed front sight. Then, yung rear sight niya is nare-retract. Ayan, no? Yan. Kung gusto mong ganyan, pwede rin naman. Kung gusto mong nakababa to, pwede rin naman. No? Kaya lang, syempre, para makasipat ka na maayos, kailangan gamitin mo to. Tapos, itong unit na to, pwede mo rin lagyan ng scope. Depende sa'yo. Pwede mo rin iporma, pwede mong iset up. No? Mas maganda, gumamit ka ng mga holographic scope, mga modern type of scope. Kahit wag na yung yung mga, kasi yung mga uso ngayon is holographic. Holograph, sabi nga. Dati ang uso is the red dot, 'di ba? Inabutan niya ng mga tatay natin, ng mga bata pa tayo noon, usong-uso na yung red dot, no? Pero sa ngayon kasi ang mga uso is the holograph. Parang yung mga gamit ng mga US forces, ng mga PIDEA, 'di ba? Yung holographic na nakapatong dito. Okay? What is good and special about the CQB? Okay, ang CQB is close quarter battle. Pangmalapitan. Kung yung venue nyo is hindi naman ganong malaki, kung yung venue nyo is sakto lang naman yung haba, yung space ninyo, okay na okay yung mga ganito. Ngayon, itong mga ganito lang, medyo ang pinaka downside lang talaga nila is kakapusin sila pag yung mga venue is jungle. Pag jungle, sobrang haba, sobrang lalaki, let's say mga 50 meters, 40 meters, pwede kasing magwabol yung bala nyo while they're on flight. Habang lumilipad sila, pwede magwabol. Ngayon, dyan napapasok yung mas mabigat na version ng bala, which is ang standard kasi is .20, which is .25, .28, .30, .35, .40, no? Depende pa rin yan sa upgrade na karga-karga ng unit ninyo. Kung yung unit ninyo hindi naman upgraded, huwag nyo gagamitan ng napakamabigat na bala kasi possible mahirapan yung unit ninyo, di ba? Kumbaga hindi niya ma-achieve, hindi niya ma-maximize yung tamang flow ng bala. Okay? Para sa kanya. Okay? This unit is a full hard polymer but full metals on the internals. Okay, no? Yung panglabas niya is hard polymer, wala kang worry kahit magasgas, kahit habang naglalakad ka, nadapa ka, tumatakbo ka, nadapa ka, wala kang worry magasgas kasi very flexible. Tapos, hindi siya mag-chip off ng paint. Compare sa mga full metal, kailangan, kung gusto mo mapanatili yung unit mo na maayos, hanggat maaari is dapat maingat ka. Okay? Ayan. Yan yung mga tips ko para dito sa unit na to. Ayan. Fully adjustable. Depende sa gusto mong haba. Kung gusto mong pahabain siya, pwede. Kung gusto mong compact, mas maliit, mas maganda, kasi mas nakaka-focus ka. Okay? Ngayon, dako tayo rin sa isa. Next natin is the Samsung Casimiro of Caranglan, Nueva Ecija. Yung unit niya, yung well-known, yung isa sa pinakasikat pagdating sa mga 9mm replica. This is the Sig Sauer. Sig Sauer, what is good and special about this? Wala na siyang beaver tail, hindi katulad ng mga 1911. Okay? Tapos, botchog siya, ganda niya, sarap, compact, na masasabi, maano siya, ano ba sabihin to? Ang daling pantago, ang daling itago, no? Kasi maliit siya than the conventional, no? Ngayon, this unit, meron siyang trigger. This unit is a good example of a double action pistol. Pag sinabi mong double action pistol, once na prines mo, gumagalaw yung hammer. At pag totally press down mo, may pullback na mangyayari sa hammer. Ayan, no? O, diba? Double action. Hindi katulad ng mga 1911, 2011, and some of the well-known pistol ngayon is single action. Kahit anong pindot mo sa trigger, walang nangyayari unless kinasa mo, saka magpo-pullback. Pullback lang ang nangyayari. Pero ito, may pushback and pullback. Pushback when you press the trigger,
nagpo-push siya pababa, then magpo-pull back siya, papalo siya ulit pag sumagad na. Okay? Yan ang kasarapan sa Sig Sauer. Maliit siya, then double action siya. Full metal naman siya mula ulo hanggang baba, as well as the magazine. Malakas siya, 9mm replica siya, 1:1 replica siya nung tunay. Pero syempre walang mga markings. Yung tunay kasi kumpleto ng markings. Ito kasi hindi naman siya fully licensed na Sig Sauer, kaya wala siya mga markings. Okay, hindi katulad ng mga Glock natin na high-end full with markings. It is because fully licensed siya. Okay? Bago tayo mag-review and unbox, syempre, mag-shoutout muna tayo. Kape, sabi po. Kape po, mga ka-airsoft, habang watching the review and unbox. Ayun, nagkakape raw si Alan Villaris. Okay? Big man, tanong lang, hindi po ba masisira yung airsoft pag dry fire? Kasi po, nakikita ko dito sa amin, shooting ng Batang Quiapo, dry fire po sila sa airsoft. Salamat po. Okay. Dry fire, pero ano yon mga ka-airsoft, nakalak to, nakalak yung slide stopper, no? Nakalak or naka-disable, para kahit pumuputok sila, nagbo-blowback lang. Actually, hindi naman masisira yon. Ang iniiwasan lang kasi, yung pag hindi ito nakalak, ang tendency, ina-absorb ng lower receiver mo yung lakas ng blowback ng recoil. So, there's a big possibility na ma-advance yung wear and tear ng unit sa loob. Ang sasalo nung mismong impact is the slide and the blowback housing, no? Kaya yung iba nasisiraan ng blowback housing kasi nagda-dry fire sila nang hindi nakalak yung itong slide stopper. Napapansin nyo, pag ako nagda-dry fire din ako, di ba? Inilalak ko to, di ba? Pag chine-check natin kung ilang putok remaining pa yung unit, inilalak ko to para hindi mapuwersa yung receiver at saka yung blowback housing ng unit natin. Okay? Okay. Perfect combination yan, Boss Big Man, ng primary and secondary weapon, sabi ni Bernard. Yes. I think so, no? Okay? Wag po magtanong ba sa price. Good day, Big Man. Okay. Good day, magkano si Shadow Deck. Deck Trail, Decano, sir, mag-PM po kayo. Okay. Okay, mga Ralph Lawrence Abiton Flores. Salamat po, sabi niya, no? Okay. Polo Rodney, good afternoon, sir. Big Man. Hello po, good afternoon po, no? Okay, so ayun. So, diretso na tayo. Review and unbox tayo, no, ng unit. Dire-diretso tayo, okay? So, unahin natin syempre yung pistol palagi naman, di ba? Okay, kuha tayo ng silicone oil. Lagi natin yan, hindi pwedeng kalimutan silicone oil. Press the valve, pindutin. Mga airsoft, ulit. Pag nanonood kayo ng live natin, huwag patayo ang cellphone. Kung naka-cellphone kayo, huwag patayo, ihiga ninyo para maganda, malinaw ninyo nakikita yung dinedemo ko, okay? Huwag pong patayo, pahiga po para malinaw, para hindi kayo mahirapan. Okay, number 1, press the valve, then spray po tayo. Okay, after that, spray po tayo rito sa inlet valve din, sa ilalim, yan. Kung saan pumapasok yung mismong gas natin. Then sa unit, pag mga 9mm mostly, walang ini-sprayan sa gilid. Ini-sprayan na 9mm sa ibabaw to reduce the wear and tear at sa nozzle. Basta, ilak manually, then spray tayo sa nozzle, then spray tayo sa ibabaw. Okay. Para kahit gumagasgas, hindi mauubos or masisira yung mismong outside barrel kasi kumikis-kis yan, di ba? Ngayon, maglalagay tayo ng gas, no? Using 12 kg, wag gagamit ng 14 kg sa mga unit na WE, although Taiwan yan, pero hindi sila design para sa 14 kg. Kung yung may nakikita kayong gumagamit ng 14 kg sa WE, wag ninyong tutularan. Malamang hindi nila mahal yung unit nila, no? Malamang walang pakialam yung dealer nila sa kanila. Gamit lang kayo ng 12 kg. 12 kg is enough para sa WE, malakas na po yun, okay? Upside down, then tutok muna, then press down. 1,
2. Oops, 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 oops. Ala, Bakit? singaw. Dali, may singaw, may singaw. Nasa kasabi nga kay Alan, send mo yung Shout out Alan Villaris, pasend daw yung info mo, inaayos ni Ma'am Sally yung mga for shipping. Nandun yung mga item nyo, yung mga nanalo nung nakaraan, okay? Okay, kuha ulit tayo ng gas, upside down, then press down. 1, 2. Parang... Wala naman, okay naman, okay. So, this is the magazine, meron na siya silicone oil, may gas na, maglalagay naman tayo mga ka-airsoft ng bala. Sa paglalagay ng bala, always use a reloader. Mas maganda. Kasi pag wala kang reloader, isa-isa mong ilalagay yung bala, ang tendency, matagal. Hatakin to pababa, put your right thumb here, then dito isushoot yung bala. Pump lang po, using the reloader, mas madali. O, kita nyo? Yan, okay. Then, make sure na pag naglagay kayo yung bala, ganyan ng orientation, left, right, left, right, left, right, left, right, para walang misfeeding at walang BB jam na mangyayari. Okay? Ngayon, complete na. Lahat loaded na. May gas na, may BBs na, may silicone oil na, firing na tayo. Pasok, kasa, ready to fire. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Again, wala tong beaver tail. Kaya kung makikita nyo, wala akong pine-press dito. Tapos, pag nire-rest natin, kahit hindi ko nahawakan ng ganyan. Kahit ganun na lang pwede na. Kasi, wala nga siyang beaver tail. Okay? Unit ng ating ka-airsoft. Sorry, may laman pa to, no? May laman pa to. So far, marami pang laman to. Tingnan natin na kung meron pa. Nilagyan lang natin ng 2 seconds ha, pero tingnan nyo. Diba? Diba? Marami pang laman to mga airsoft. Kasi yung unit natin naka fine tuning and naka trigger job. Ngayon kung hindi na gagamitin, pakawalan ang natitirang hangin, press lang yung valve. Dami pa nun, no? Okay, record natin ito, 'di ba? Parang tumungtong to na 66. Yung yung Sig Sauer natin tumungtong ng 66 rounds ang kaya niyang iputok sa 2 seconds na gas, no? Okay? For packing and for shipping. Loko, paki-pack mo na agad sa box niya. Okay, next unit for the main event. Unit ng ating ka-airsoft, Narciso Ibay Santiago Isabela. Ito na po yung unit mo. Okay. Ano ba ang meron dito? Sabi ko nga, rifle to, battery operated. Pag battery operated, parang cellphone lang siya. China-charge mo lang pag naubos. Sadyang mas matipid talaga ang mga battery operated than the gas type, di ba? Pero I'm not saying na pangit ang gas type. It's just that mas matipid kasi ito kasi china-charge na lang. Rechargeable battery ang meron. Perfect na perfect to kay bossing as long as syempre meron naman lahat naman ng tao halos sa Pilipinas may power source na, di ba? Kaya kung sakali malolobat, pwede mo namang i-charge. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is equivalent to 300 rounds. So, 10 times 3. Ang dami. Makakapagwala ka na nun, di ba? Okay, so, ang battery merong tatlong ayaw. Ayaw niya nang nade-drain, ayaw niya na na-overcharge, ayaw rin niya nang ulit. Ayaw niya nang na-overcharge, ayaw niya nang nade-drain, ayaw niya nang nag-iinit. Iwasan natin yung mga bagay na yon. Learn how to manage your battery para magiging masaya ang paglalaro mo. Pag hindi mo naalagaan yung battery mo, indikasyon na bumababa yung lifespan, na nasisira yung battery mo pag nagiging bloated. Pag nagkakaroon siyang parang hangin, parang nagiging tumataba siya. Yun ang indikasyon, no? So, ngayon, mga airsoft, ito na. Lagay tayo rito. To adjust, press lang to. Di ba? Ayan.
Ngayon, para mailagay natin yung battery, instead of pressing, hatak. Then slide. Okay? Tapos, dito natin ilalagay yung mismong battery sa bat tube. Papasok lang natin to. Then, plug. Plug natin yung mga, yun. Okay? Then, secure the wire. Isesecure mo, tupi mo lang, make sure na walang maiipit. Then, ibalik mo to. Meron tanong dito, Big Man, ito nag-message. Ano yung tanong? Big Man, wala ka bang rifle na walang orange sa unahan? Ah, okay. Ito, oh, this is what do we call orange tip. Inaalis talaga to. Inaalis talaga to. Nilalagyan lang yan, unang-una protection against dust. Pangalawa, para while on video, makilala na laruan lang to, no? Kasi hindi lahat ng nanonood ng vlog natin is Pinoy. Hindi lahat naiintindihan yung pinagsasabi natin. Yung ibang nanonood ng vlog natin is foreigner from US. So hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Para kahit hindi nila naiintindihan, alam nila na toys yung dinedemo natin at hindi real gun. Kasi alam nyo naman na ang airsoft is a high-end replica of a real gun. So mukha talaga siyang tunay. Kaya sa paggamit ito, makikilala siya na toys lang siya, hindi siya totoo. Okay? Then, try natin. Single fire. Rapid fire. Okay, sarap. Grabe to. Okay, ngayon, nasa na yung magazine? Okay, this is the magazine. Gamit lang ako ng gamit na. Pero syempre, bago naman ang magazine ito. Merong bukasan sa taas, which is slide mo lang. Okay? Then, merong bala, yung balang free, ilagay mo, Sir Samson Casimiro, sa isang malinis at to yung container, like this, no, bottle. Then, buhos mo lang sa ibabaw. 300 rounds, papasok dyan. Hindi mo na kailangan ng reloader sa mga ganitong klaseng sa mga ganitong klaseng magazine yung may opening. Tapos, i-close mo lang. Sarap. Para hindi tatapon yung bala. Ngayon, hindi pa dyan natatapos. Merong gear sa ilalim, ayan no, merong gear sa ilalim na kung tawagin, kinakamot, kinikis-kis, kinakaskas. Yan. Para yung ibinuhos natin dito is maitulak niya papanik, papunta sa unit mo. Kahit puno to, kung hindi mo kakamutin dito sa ilalim, wala rin siyang sense, hindi siya puputok. Okay? Kaya, may kinakamot dito sa ilalim, ayan. Hanggang sa makita mo, mapupuno to. Ayan o. Ayan, di ba? Ayan. Mas maraming kamot, mas maganda kasi mas maisisiksik natin yung bala, mas maraming balang lalabas, no? Kaya, mas maganda, kamutin mo muna ng kamutin hanggang maramdaman mo na siya, na mabigat na. Pag mabigat na yung gear, ibig sabihin marami na siyang na itutulak na bibis para mapunta sa unit. Okay, ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Okay, ibig sabihin, make sure na nakalock. Okay, ngayon, meron siyang tatlong mode. Meron siyang safe, merong single fire, pag 12 o'clock at may rapid fire. Bahala ka kung anong pipiliin mo, bahala ka kung anong gusto mong mode na gagamitin mo. Okay? Hindi natin ito na chrono. Chrono ko. Okay. Kuha tayo ng 0.20 grams na bala. Asa na yung reloader na may 0.20 grams. Mga airsoft, pag magkokrono kayo ng airsoft, you always use 0.20 grams para makuha ninyo yung pinaka-eksaktong pinaka-eksaktong result, no? Kasi yung 0.20 grams, yun yung pinaka-standard unit measurement na ginagamit natin, no? Yun yung pinaka-standard, yun yung pinaka sa lahat ng shop,
during the chrono, mas maganda kung 0.20 lang. Okay? Itong unit nga pala na to, naka first stage upgrade. Pag sinabing stage 1, first stage, nagpalit na ng spring. Mas malakas na siya than the ordinary. On. Oo na ta? Sabi kay Sir Pepito. Facebook. Ano Pepito? Sa Panda. Naka-online? Ah. Ano sabi? Sir Pepito, ano po, yung scope po ninyo, don't worry, hindi po namin nakakalimutan yun. Hinihintay kasi namin na dumating na yung mga bagong batch. Actually, arrived na no? Inaantay na lang na lumapag dito sa shop. Mas maganda kasi mapunta sa'yo, maibigay ko sana yung new batch kaysa yung old batch, no? Pero, ayun, wag po kayong mag-alala, sir, at makakarating po sa inyo yung scope nyo. Promise ko po yan, okay? Single fire tayo, single fire! Ay, sorry, hindi ko pala nilagay. Pasok muna, make sure you heard the clicking sound. Firing! 447. 447, normally 380 to 400 to, pero in-upgrade na natin 447. Firing! 458. 458, maliwanag na. Ayan, clear clear. Okay, 458. Okay, firing! 449. 449. Last one. 446. 446. O, ayan, no? It is safe to say na 400, nag-459. Taas, no? O, it is safe to say na 460 and above, no? Ay, and below. Yung chrono ng ating airsoft, no? Ng airsoft ng ating ka-airsoft from Santiago, Isabela. Okay, firing na po tayo mga ka-airsoft, no? This is the M4A1 Carbine CQB single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Tama. Okay, firing. Single fire again. Rapid fire. Okay, sarap. Every time na matatapos ka maglaro, huwag mong hahayaan na nakababad ang magazine sa unit mo. Always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay mo siya sa rapid fire. Press 1 second. Then single fire. Then put it back to safe. Yun. Okay. Woo! Grabe. Ganun ang tamang pag maintain ng unit. Tapos syempre, pag i-charge mo na siya, pag i-charge mo na, make sure na bunutin mo, alisin mo dito sa compartment, alisin mo. Para yung ventilation, yung cold air is na-absorb ng battery mo. Hindi siya nagiinit. Again, sinasabi ko nga sa inyo, ayaw po ng battery na nagiinit. Okay? Ganda ng putok, sabi ni Bernard. Sir, ask ko lang kung ano to? Ask ko lang if all 6 MMBBs are biodegradable. Hindi ko sure. Hindi ko sure. Especially the China BBs, no? I'm not sure kung biodegradable siya. Ito, hindi ito. This is a Taiwan BBs okay? Wala kasi nakalagay kung biodegradable, pero I think Hindi yan. non-biodegradable to, no? Kasi ceramic Ha? Hindi yan nalulusaw. Oo nga Ano kasi, sir, ang ginagamit kasi dito is ceramic. Alam mo naman na ceramic Parang plastic. parang matigas, para siyang ceramic is parang tiles or marble, hindi siya nalulusaw, no? So, meron bang bibis na biodegradable? Yung plaster, yung bala. I think hindi ko meron naman siguro bibis na biodegradable, pero I think medyo may kamahalan, no?
baka hindi kasi afford ng ang Pinoy yun, kaya hindi nagki-click dito sa Pinas. Pero meron po, bossing, no, na biodegradable kasi meron na ako nabasa nun no. Okay din, ito, okay po, thanks. Send ko na lang ulit messenger ni Sir Bigman. Wag mo sa akin isend mo sa page. Hindi ako nag-check ng messenger ko, napakadalang, no. Kung meron kang info na gustong isend, Alan Villaris, paki-send sa ano natin, sa mga page natin na available, okay? So, ayun, mga Karsop, sa mga nag-share ng live video, tulungan nyo ako, no? Sama-sama po tayo, pinabagsak nila yung Bigman Hobby Shop page natin, nireport nila kasi hindi nila ma-attain yung ginagawa natin ng mga upgrades, hindi nila kayang pantayan, so ang naging solusyon nila is yun nga, pabagsakin yung page na Bigman. Pero mga Karsop, no, napakaliit lang na bagay niyan para sumuko tayo. Alam ko nandiyan kayo sa likod ko, alam ko kasama ko kayo ever since. Wala pong Bigman kung wala kayo, no. Kaya mga Karsop, sa mga nag-share ng ating live video, sa mga patuloy na nagpo-promote ng ating mga live video, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-share, meron po tayong share button dyan, no? Kung hindi naman po napakalaking kabawasan or istorbo sa inyo, maaari i-click nyo yung share button, share nyo sa timeline nyo on a public mode, wag pong private, no? Public, para po dumami, kumalat po tayo sa ating community, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po.